mga tourist spot dito sa Taguig, ang Veterans Museum. Hindi lang kasi magaganda ang mga sculptures at artworks dito, kundi isa rin itong salamin at tulay nating mga Pinoy para makita ang kagitingang ipinakita noon ng mga mandirigmang lumaban sa World War II. Noong 1997, nang mainaugurasyonan ni dating Pangulong Ramos ang Veterans Museum. 1998 naman nang ito ay buksan sa publiko ni dating President Estrada. Ang museo ay matatagpuan sa Veterans Road, Western Bikutan. Ang pagpapatayo ng Veterans Museum ay ideya ni Colonel Emmanuel V. de Ocampo. Na-inspire daw kasi ito sa mga war museum sa ibang bansa. At dahil na rin sa kagustuhan niya na maipaalam sa kabataan ang storya ng mga bayaning mandirigma ng ating bansa noong panahon ng World War II. Kagitingan ng Pinoy na hindi lang opisyal sa bansa, kundi maging ng mismong mga tao na sumama sa pakikipaglaban. Mga ordinaryong guro, mag-aaral, aktor, manunulat, trabahador, mangingisdang Muslim, magsasaka sa Ifugao, maging mga Aita. At higit sa lahat, ang mga ROTC cadets na piniling mamundok at lumaban kaysa sumuko. Sa pagpasok sa Veterans Museum, unang sasalubong dito ang 4 na naglalakihang inukit na kahoy kung saan ipinapakita ang pakikibaka at pagwawagi ng dugong Pilipino laban sa mga mananakop. Ipinapakita sa una sa 4 na reliefs ang pagwawagi ni Lapu-Lapu laban kay Ferdinand Magellan. Ang pangalawang relief naman ay ang eksena noong 1896 Revolution na pinangunahan ni Gat Andres Bonifacio kasama ang mga Katipunero. Ipinapakita rin dito ang pagpupunit ng sedula noong unang araw ng revolusyon at nandito rin ang iba pang bayani katulad ni Gabriela Silang. Pangatlong relief naman ay ipinapakita ang mga guerrillas noong Japanese occupation. Kabilang dito ang Death March, ang defense sa korehidor ng mga guerrilla, air raids, gayon rin ang mga pang-aabuso ng Japanese forces. Ay nagpapakita ng pag-unlad ng gobyerno ng Pilipinas noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos kasama ang kanyang asawa na si Imelda Marcos. Sa kaliwang banda ng 4th relief na ito ay ipinapakita ang mga mahahalagang tagpo sa kasaysayan ng Pilipinas gaya ng Declaration ng Independence ng Pilipinas noong July 4, 1948 sa Kawit, Cavite. Ang pagtataas ng bandila ng Pilipinas at pagbaba ng bandila ng Amerikano. Sa loob ng museo ay mapapanood rin ang isang documentary tungkol sa paglaban ng mga mandirigma natin.
Meron ding 21 tableaus ang museum kung saan binubuhay nito ang iba't ibang pangyayari ng pakikibaka ng mga bayani. May tableau ng matagumpay na pag-atake ng Muslim leader na si Salipada Pendatun sa Japanese headquarters sa Pikit Elementary School upang pigilan ang pagsakop, partikular sa parteng timog ng Pilipinas. Sa second floor ng VFP ay may iba pang tableaus at mga litrato noong panahon ng World War II. Naroon din ang isang library kung saan may mga rare at original na libro tungkol sa World War II. Ang Veterans Museum, isang pagpapaalala sa atin, kung pupunta ka dyan, makikita mo yung mga parting, halimbawa yung mga souvenir tungkol sa pakikipaglaban natin. Yun ang pangunahin dyan eh. Sa Makati, kung ikaw ngayon, veterano ka, pupunta ka dyan, maalala mo na ito mga kinamatayan ng mga kasama mo. At hindi naman veterano, halimbawa pangkaraniwang mamamayan ka, mapupunta ka dyan sa museum yan, makikita mo na tayong nabubuhay sa kasalukuyan, huwag nating kakalimutan yung mga nakipaglaban ng mga nakaraan upang tayong nabubuhay ngayon, mabuhay tayo sa ilalim ng pagpapala ng demokrasya at ng kalayaan. Yun ang mga nagpakasakit. Yun ang naituturong paalala ng tinatawag na Veterans Museum. Sa ilalim ng malawak at tahimik na lugar na ito nakahimlay ang mga taong minsan nakipaglaban para sa kalayaan na tinatamasa natin ngayon. Ito ang libingan ng mga bayani na matatagpuan sa Fort Bonifacio. Ito ang memorial ground ng 33,520 Filipino soldiers na napatay sa Bataan, Corregidor, at iba pang battlefields ng Pilipinas noong panahon ng digmaan. Heroes Memorial Gate ang pinakaunang structure na makikita pagpasok sa grounds ng himlayan. Isa itong structure na binubuo ng malaking konkretong tripod na may hagdan na naglilid sa upper view deck at metal sculpture sa gitna. Ang pinakasentrong strukturang nakatayo ang isang puntod na binabantayan pa ng dalawang tanod. Ito ang tinatawag na Tomb of the Unknown Soldier. Dito ginaganap ang wreath-laying ceremonies kapag dumadalaw dito ang mga opisyal ng bansa at foreign dignitaries. Nakasulat dito ang katagang, "Here lies a Filipino soldier whose name is known only to God." Ang tatlong pilar sa strukturang ito ay sumisimbolo sa tatlong pangunahing isla sa Pilipinas, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Makikita rin dito ang black stone walls na matayog na nakatayo sa magkabilang gilid ng main entrance road. Sa black stone walls na ito, nakasulat ang katagang, "I do not know the dignity of his birth, but I do know the glory of his death." Mga salitang sinabi ni General Douglas MacArthur noong pumunta ito sa Pilipinas noong 1961. Meron ding Korean Memorial Pylon sa loob nito, kung saan binibigyang pugay nito ang 112 Filipino officers na miyembro ng Philippine Expeditionary Forces to Korea o PEFTOK na namatay noong Korean War. Meron din ditong Vietnam Veterans Memorial Pylon. Inaalay ito sa mga miyembro ng PhilCon V and PhilCag V ng Vietnam. Mga manggagawa na tumulong sa paggagamot, pagtataguyod ng komunidad ng Vietnam noong 1964 hanggang 1971.
Dalawa lamang sa mga naging presidente ng Pilipinas ang nahihimlay dito sa libingan ng mga bayani. Ang Presidente Carlos P. Garcia at ang Presidente Diosdado Macapagal na ama ng kasalukuyang Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kabilang sa mga nakalibing dito sa libingan ng mga bayani ang 22 dignitaries, 39 national artists at national scientists, 6 na Medal of Valor awardees, at ang pinakamarami ay ang mga general na may kabuang 139 na bilang. Pero sino nga ba ang qualified lang na malibing dito sa LNMB? Yang libingan ng mga bayani, nasa loob ng Fort Bonifacio ngayon yan eh. Ang unang yan, day common nung araw yan eh, hawak ng mga Amerikano, Fort William McKinley pa lang yan. Yung mga namatay na mga Amerikano rito, dyan inilibing. Doon sa USMA. Hanggang ngayon, mayroong US cemetery dyan eh. Hanggang ngayon, mayroon pa. Hindi natin ginagalaw. Bagamat yan, nasa atin na yan. Nasa atin na. Ngayon, ganun din tayo, naglagay tayo ng ang ating hukbong sandatahan, naglagay ng sariling kwan dyan. Libingan. Yun ang tinatawag na libingan ng mga bayani. Noong araw, ang mga inililibing dyan na mga Pilipino, yung mga Pilipinong sa iba't ibang kaparanan, nakapaglingkod sa pakikipaglaban. Halimbawa, namatay sa giyera o kaya naging veterano ka, namatay ka, diyan ililibing ka. Pero nang malaon, may mga personalidad diyan na hindi naman nakapaglingkod sa hukbong sandatahan, hindi naman napalaban. Itong bandang panahon yon, dumawak na inililibing diyan. Lahat ng yan nariyan sa loob ng dating Fort Bonifacio. Bukod sa libingan ng mga bayani, narito din sa Taguig ang American Cemetery. Ang Manila American Cemetery ay matatagpuan naman sa The Global City, Taguig, na nasa loob ng boundary ng dating Fort William McKinley. May lawak na 152 acres. Nakalibing dito ang pinakamalaking bilang ng mga sundalong Amerikano na napatay noong World War II, na tinatayang umaabot sa bilang na 17,202. Karamihan sa mga nakalibing dito ay namatay sa operasyon sa New Guinea at sa Pilipinas noong panahon ng digmaan.